Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, alamin po natin kung anong ibig sabihin nitong has plus verb at saka have plus verb. Okay? Bali, ang naibibigay po na ideya niyan ay ganito. Kung gusto mo sabihin na yung ginawa mo sa nakaraan ay may epekto pa rin sa panahon ngayon. Halimbawa po, meron pong nag-imbita sa inyo na maglaro. Kunyari po, sinabi niya, tara maglaro tayo ngayon. Ngayon naman po, gusto nyong sabihin na naglaro na ako. Okay? Sa sinabi nyong naglaro na ako, ibig lang sabihin, may ginawa kayong aksyon sa nakaraan na kung saan ay apektado kayo ngayon. At yung epekto po ay hindi po kayo makakapaglaro ngayon kasi pagod na kayo. Gawa yung nakaraan na oras ay ginawa mo yung paglalaro na aksyon. Okay? So, ang ibig lang sabihin, gagamit tayo ng has plus verb o have plus verb kung yung ginawa mong aksyon ay pwedeng makaapekto sa sitwasyon ngayon o sa kondisyon ngayon. So, yan po ang binibigay na ideya ng has plus verb at saka have plus verb. At saka, yung tamang pagpuporma po ng verb natin dito na may kaparehang has o have ay ito pong verb po natin ay dapat iporma nyo o i-spelling nyo ng naka-past participle. Kaya, kung mapapansin nyo, yung play natin, naglagay ako ng ed sa dulo. Kasi pag hinanap nyo, yung past participle po ng play sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay itong may ed sa dulo, itong played. Okay po? Ngayon naman po, gumagamit po tayo ng has plus verb kung yung ipaparehan nyo sa has ay pronoun na he, she, o it. O kaya yung noun na isa lang ang bilang. Kunyari, Mario, isa lang ang pinangalanan nyo, edi has po ang gagamitin nyo. Pero kung ang gagamitin nyo naman po ay have, ang kapareha po na pronoun niyan ay maalinman sa we, sa you, sa I, o sa they. Pero pagdating sa noun, dapat dalawa o higit pa sa dalawa yung gagamitin yung pangalan. Katulad ng Mario and Luigi, dalawang pangalan. So, pwede nyong igamit ang have. Okay? So, kaya nagkakaroon ng has at saka have kasi meron silang tamang kaparehang pronoun o noun. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa has been plus verb at saka have been plus verb. Okay? Yung ideya naman po na ibinibigay niyan ay ganito. Kung gusto mo sabihin ang haba o tagal ng pagsasagawa ng aksyon. Halimbawa po, ako ay naglalaro simula pang tanghali. Kunyari po, sinabi ko yan ng alauna. So, ang ibig lang sabihin, nakakaisang oras na ako. Simula alas 12 hanggang alauna na ginagawa ko itong paglalaro. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang gusto kong ipaalam sa inyo ay yung tagal ng panahon na isinasagawa ko yung aksyon. Diba? So, para masabi ko po yan sa English, kailangan gagamitin ko po itong has been plus verb o kaya have been plus verb. At ang ginamit ko po ay itong have been plus verb. Kasi po, kaya have ang ginamit ko kasi ang kaparehan niyang pronoun ay I. Kasi pag has ang ginamit nyo, mali na kayo. Kasi di ba itinuro ko sa inyo na yung pronoun na kaparehas ng has ay maalinman sa he, she, o it. Pero pag have, dapat I, we, you, o kaya they. So, pasok po yung I sa have. Okay? At saka,
Yung pagpoporma naman po ng verb natin dito ay dapat naka-present participle. Ibig sabihin, lalagyan nyo ng ing sa dulo, yung verb natin. Kaya ito ang nangyari. Yung play, naging playing, may ing sa dulo. Kasi yan po ang kailangan ng has been at saka have been. Yan yung kailangan nilang verb kung saan ay naka-spelling sa present participle. Okay po? Okay, ipaliwanag ko lang po yung ideyang ibinibigay ng ing dito. Okay? Ibig sabihin niyan, inilalarawan sa iyo ng kausap mo na nakaprogreso yung pagsagawa ng aksyon. Ibig sabihin ng nakaprogreso, kunyari, alas 12, pag tiningnan mo yung tao, naglalaro. Pagdating ng alauna, pag tiningnan mo yung tao, muli, makikita mo, naglalaro pa rin siya. So, nakaprogreso yung pagsagawa ng aksyon. At pag ganyan ang gusto nyong ibigay na ideya, dapat yung verb nyo ay may ing sa dulo. Okay po?